Magandang araw sa atin mga ka-TH. At once again, Saiko no Torihanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At eto, meron ako ipapakita sa inyo mga ka-TH na kadalasan ang mga sign na nakaukit sa mga bato mga ka-TH ay mukhang nature. At ito ay bigyan kong linaw mga ka-TH. Ito ang isa sa mga site ko. Pinakita ko sa inyo ang mga markers kung paano ko nalukit ang area na ito. Yan, napakalaking bato yan mga ka-TH. At andyan yan sa gilid ng sapa. At ito, meron tayong makikitang X marker. Yan ang pinaka-importanting mga markers na ginagamit ng mga Japanese Imperial Army mga ka-TH or Japanese Engineering Battalion na gumagawa ng mga area na mga buried site dito sa Pilipinas. At ito ang letter X at merong drill hole diyan mga ka-TH. Yan. Ang letter X mga ka-TH, yan ay nagpapahiwatig ng the spot, ang area of buried treasure mga ka-TH. At ang hole na yan nandito sa left side, yan ay nagpapahiwatig ng bato or isa pang bato na andyan sa area. Kaya yan ang tingnan natin, left side direction yan mga ka-TH. Kung dito yan nakalagay, right side. Kung dito, yan ay sa ibaba na bahagi. At yan ang kadalasang makikita natin sa mga area mga ka-TH. Actually, kadalasan sa mga vlog ko, lagi kong sinasabi na ang mga markers na ginagamit ng mga Hapon na nilagay nila sa mga bato mga ka-TH, pabalik-balik lang yan. Katulad ng mga X, heart marker, mga butas, arrow. Yan ang mga sign mga ka-TH at madami pang iba. Pero, kailangan nating tingnan ang sinasabi kong counter sign. Katulad yan ng boxing mga ka-TH. Kapag ang kalaban mo napakalakas, hindi mo yan gagamitan ng mga counter attack, matatalo ka talaga at hindi mo siya mapatumba. Ganyan din ang treasure hunting. Kailangan hanapin mo ang mga counter sign na andyan sa palibot ng buried site para matamaan mo ang tamang spot at makuha mo ang deposito. Yan ang gagamitin ninyo ka-TH sa treasure hunting. Kailangan hanapin ang mga counter sign. Hindi lang iisang sign ang nilagay ng mga Hapon dyan sa area. Meron yang mga combination of sign. Katulad nito, may letter X tayong makikita. At ang letter X, sinasabi ko na kanina, yan ay the spot. At itong butas, hindi ito deposito mga ka-TH. Mas maliit pa ang deposito na marker dito. Ito ay bato na nasa left side dito banda. Bitan ko mga ka-TH. At itong susunod na picture na papakita ko sa inyo, ito yung counter sign. Area ko ito ka-TH. Pero pinapakita ko sa inyo para meron kayong mga kaunting idea pagdating sa pag-decode or pag-locate ng mga sign na andyan sa palibot. Gamitan ninyo ng kumpas mga ka-TH pag nakita ninyo ang center point or bato na pinakamarka sa area para matukoy mo ang ibang area na nilagyan ng mga counter sign para mahanap mo ang exact spot. Ganyan din ang gagawin ng mga Hapon kapag bumabalik sila dito.
remapping mga ka-TH. Pinaka-importante yan. At ito yung bato na tinuturo mga ka-TH. Dito banda ang letter X. Dito nakaturo ang sinasabing left side. At ngayon, papaliwanag ko sa inyo mga ka-TH kung sa normal lang na tao na hindi mga decoder mga ka-TH at hindi mga treasure hunter, yan ay nature. Yan ang sasabihin nila. Pero para sa amin na mga decoder mga ka-TH, yan ay merong pinapahiwatig. Tingnan ninyong maayos mga ka-TH. Isa-isahin ko kung paano ko nasabi na ito ay isang uri ng spot map ang tawag dito mga ka-TH. Hindi yan stone map, yan ay spot map. Nagtuturo yan ng exact spot na mga bato. Ito mga ka-TH, itong mga butas, yan ay bato ang meaning yan. At ito ay naka-triangulation. Yan. Kailangan tandaan ninyo yan mga ka-TH dahil sa susunod na picture, papakita ko sa inyo kung makikita ba natin ang tatlong bato. At ito ang naka-triangulation. At itong isa, yan ay ika-4 na bato mga ka-TH na possible. Yan ay pyramid stone na nasa gilid ng naka-triangle na bato. At itong isang butas, ika-5 mga ka-TH, malalim yan na butas. Nasa mga 20 inch ang lalim niyan. Ang ibig ipapahiwatig niyan mga ka-TH, merong tunnel sa lugar na sinarado. Kaya hinanap ko kung nandyan ba ang tatlong bato. Nung nakita ko mga ka-TH, doon ako nagsimulang magbilang at 4 lahat ang bato na andyan sa area. Ito, 1, 2, 3 at ika-4 itong butas na ito na nagpapahiwatig ng pyramid. At ito yung tatlong butas na nagpapahiwatig ng tatlong bato na naka-triangle mga ka-TH. Either hindi makikita natin, malayuan ang mga butas, malapit yan mga ka-TH. Naka-triangle ang mga bato na magkalapit, na mga malalaki mga bato mga ka-TH, nasa mga 5,000 kilo ang bawat isa. Napakalaki mga ka-TH. At ito yung sinasabi kong tunnel entrance. Kapag ganyan ang makikita ninyo mga ka-TH na malalalim na butas, yan ay close tunnel. Either bato o semento ang nakasarado dyan. At ito yung sinasabi kong naka-triangle na bato. Linawan ninyo ang inyong mga mata mga ka-TH dahil ito ang nasa right side, dito banda mga ka-TH. Dito yung naka-triangle na bato at dito yun. Diyan namin tinitingnan. Sa gilid yan ang sapa. At ito ang naka-triangle na bato. Tingnan nyo mga ka-TH. 1, 2 at 3. At yung sinasabi kong ika-4, ito mga ka-TH. Yan, pyramid stone. Dito, hindi magmukhang pyramid mga ka-TH. Pero doon sa actual talaga, pyramid yan. Iba ang texture dito. At dito mga ka-TH. Diyan kami nagtaka. Dahil sadyang ginawa itong bato na yan. At dito ang sinasabi kong tunnel. Itong bato na ito, itong isa, ito ang hinarang dito sa pyramid mga ka-TH para hindi mabuwal dito banda. Nilagyan ng bato. At dito ang hinukay namin banda. Ito ang area na pinapahiwatig ng butas na malalim. Ito banda mga ka-TH. Lagyan ko ng X para makita ninyo
ma-visualize ninyo sa susunod na picture. Actually, mga picture ito mga ka-TH para lalo ninyo maintindihan kung ano ba ang meaning sa mga butas. Hindi naman lahat ng butas mga ka-TH merong pinapahiwatig. Meron ding mga butas na gawang kalikasan. Yan, or cavity. Stone cavity mga ka-TH. Hindi lahat ng butas ay ating bigyan ng pinapahiwatig kung ano ang kahulugan. Hindi lahat ng butas mga ka-TH merong nature. At ito yung area. Dito banda ang naka-triangle mga ka-TH na mga bato. At dito yung semento yan mga ka-TH na nakahalo sa asphalt. Yan ang pinagtaka ng aking mga kasama. Dahil yung area na yan, wala yung mga bahay mga ka-TH. Kagubatan yan. At yung tinanong ko ang may-ari, 1955 na sila dumating dyan sa area mga ka-TH. At tinuro ko ang area na merong semento. Dyan sila nagtaka. Pero nung una daw silang nakapunta dyan, ang nakalagay dyan mga ka-TH ay bamboo. Isang puno ng bamboo. Pero sa katagalan ng panahon, namatay na ito at naanod ng baha. Dahil nandyan yan sa gilid ng sapa mga ka-TH. Yan ang tinatrabaho namin. Napakakapal na semento yan mga ka-TH at nakahalo ang asphalt. At pagdating namin sa mga 8 talampakan siguro mga ka-TH, yan ang nahukay namin. Yan ay maliliit na sapa. Pero kung makikita ninyo mga ka-TH, yung mga bato ay galing yan sa suba mga ka-TH. Yan ang tingnan natin kapag buried site na mga Hapon. Kung sapa yan or mga bundok, tingnan natin ang mga bato na ginagamit nila bilang marka ay galing sa mga suba mga ka-TH. Napakatigas na klase ng mga bato. Yan kung makikita ninyo. Yan ay mga pink or violet na mga bato. Halos nasa mga 300 or 200 yan mga ka-TH. Ang mga bato na yan. Kaya dyan kami nagtaka sa area. Kaya yan ang dapat natin tandaan mga ka-TH. Kapag gawa yan ng mga Japanese Engineering Battalion, yan ang makikita natin. Mga setup na mga bato na magkapariha lang ang mga kulay mga ka-TH. Yan, mga 8 talampakan ang lalim. Nakuha namin yan. Yan ang nagsilbing harang, nakahalo sa semento mga ka-TH. At meron pang heart marker. Ito. Yan. At yan mga ka-TH, sana naintindihan ninyo ang lahat ng aking sinasabi. Ito ay kaunting tulong na ipaparating ko sa inyo. Gintong kaalaman mga ka-TH. At yan lang po. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa aking YouTube channel. God bless always sa atin mga ka-TH at ingat lagi.